For the benefits of the doubt, no? Pagbigyan natin yung statement ng faking witness na pinadala sa The Hague, Netherlands, na kuno, lahat ng gastos nila ay pinag-ipunan nila. Okay? Based sa aking experience, 3 beses po akong nag-tourist sa Denmark, 2006, 2009, and 2011. At sa bawat biyahe na yan, ang gasto po ay naglalaro sa 100 to 150,000. Visa application, travel insurance, at saka pamasahe sa eroplano. Kasi hindi ka naman pwede maghaplas ng lana at lilipad ka. Mamasahe ka talaga. Take note, hindi kasali doon ang accommodation at ang pagkain mo pagdating sa bansang pupuntahan mo. Ngayon, ang tanong, gaano katagal ipunin ang 100 to 150,000 sa Pilipinas? At kunwari, nakapag-ipon ka na ng 150,000, gagastusin mo ba yon sa lakwat siya na alam mong wala kang ROI, wala kang return of investment? Sa hirap ng buhay, lalo na kung minimum wage earner ka. Kahit na nga professional ka, aminin, mahihirapan po tayong mag-ipon dahil po sa mahal ng bilihin at sa laki ng pamilyang meron tayo dyan sa Pilipinas. So ngayon, ano ang gagawin mo? Mag-ipon para maglamyerda or mag-ipon para may balik sa iyo ang iyong iniipon? Nasa iyo na yun. Tabang.